Ang pamagat ng ating kwento. Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ng buhay ni Daryl Darby. Salamat sa patuloy na pagsuporta. Kailangan ko ang inyong pag-subscribe sa aking channel. Shoutout kay Omar Adviento Official 9,977. Kay Berto Vicoy at sa mga nakikinig mararating na nating ang 3,500. Kabanata 3,471. Matapos pamahalaan ng Temple of Light, sinamantala ni Bonnie ang pagkakataon na aralin ang mga teknik na ginagamit nila. Ang mga method na nilikha ni Master Franklin ay masyadong komplikado kaya nahihirapan siyang intindihin ito. Sa 2 araw na lumipas, mayat-maya niyang pinupuntahan si Elena para magtanong ngunit kahit anong kulit niya ay wala talaga siyang mapala dito kaya galit na galit siya. Sa kabila ng lahat ng pananakot niya, walang bakas kahit kay titing natakot sa magandang mukha nito. Sa halip ay walang emosyon pa nitong sinabi. Sinabi ko naman sa iyo na mga tunay na Goddess of Light lang ang pwedeng gumamit ng teknik na yan, at sino ka ba? Ninakaw mo lang naman sa akin ang posisyon na yan at anong tingin mo sa akin? Tanga na basta-basta na lang sasabihin sa iyo ang sikreto. Hindi nagustuhan ni Bonnie ang sagot ni Elena kaya galit na galit siyang sumagot. Mukhang hindi ka talaga natatakot mamatay no? At pagkatapos magsalita ay bumuga si Bonnie ng isang sobrang makapangyarihang hangin na nagdulot sa pagkasira ng buong secret chamber. Bukod dito, lahat ng makalanghap nito ay mahihirapang huminga, ngunit wala siyang pakialam at sa halip ay walang habas niyang inatake si Elena. Buwisit, maging si Daryl, na nanahimik sa isang gilid, ay sobrang natakot. Paano naging ganyan kalakas si Bonnie sa loob lang ng ilang araw? Ikaw, sa kabilang banda ay bigla namang namutla si Elena nang makita niyang papalapit sa kanya si Bonnie at natatarantang sinabi, itigil mo na nga ang kahibangan mo. Oo na, sasabihin ko na sayo kung anong gusto mong malaman. Ngunit ang hindi alam ng lahat, mukhamang natatakot si Elena ay sobrang kalmado naman niya sa loob-loob niya dahil alam niyang basta nandyan si Daryl ay walang mangyayaring masama sa kanya. Magsalita ka, bakas sa abot tengang ngiti ni Bonnie ang saya ng sa wakas ay napilit niya na si Elena. Hindi na sana tayo aabot dito kung umpisa pa lang ay hindi ka nanigan arte at nagsalita ka kaagad. Kapag nalaman ko na kung paano gamitin ang mga teknik ng Temple of Light, sigurado ako na wala na talagang makakatalo sa akin. Isip ni Bonnie, masaya siyang lumapit para pakinggan ang sikretong sasabihin ni Elena. Whoosh! Pero ang hindi inaasahan ni Bonnie ang sumunod na pangyayari, may biglang sumulpot sa harapan niya, na tila kidlat ang bilis, at sinampal siya ng malakas. At ito ay si Daryl. Ang hindi niya alam ay kanina pa nagtatago si Daryl sa bato na nasa likod ni Elena at sinadya nitong maghintay ng tamang pagkakataon para umatake. Isa sa mga dahilan kung bakit nag-alangan si Daryl ay dahil sobrang lakas na ng kapangyarihan ni Bonnie at hindi niya masyadong matansya kung kakayanin niya bang kalabanin ito kaya nang nakita niyang sobrang focus nito kay Elena, na tila ba wala na itong pakialam sa paligid nito, walang ano-ano niyang ginamit ang pagkakataon para sumugod. At isang ang malakas na pagsabog ang nangyari. Ikaw, gulat na gulat si Bonnie sa biglang pagsulpot ni Daryl at kagaya ng inaasahan, sobrang nagalit ito. Ni hindi sumagi sa isip ni Bonnie na makikita niya si Daryl doon. O kaya naman pala walang nagbabantay sa labas dahil sinadya ni Daryl na makapasok ako kaagad-agad. Ngumiti si Daryl kay Bonnie at sinabi, Bonnie, wala naman talaga akong plano na i-ambush ka pero wala kasi akong choice. Nanggulo ka sa Temple of Light at hindi lang yun, gusto mo pang sakupin ang Roland Continent kaya napilitan akong gawin to. Wala nang sinayang na oras si Daryl at bigla itong nag-palm attack. Boom! Sobrang bilis ng mga pangyayari kaya hindi na nakailag si Bonnie. Tinamaan ito sa balikat kaya tumilapon ito at bumalibag sa pader, na sa sobrang lakas ay nag-iwan pa ng bakas. Pagkatapos, bumagsak ito sa sahig na sobrang namutla ang mukha. Napahinga na lang ng malalim si Daryl nang makita ang nangyari. Sa wakas, nagawa niya ng tama ang atake. At nang sandali ring iyon, masayang lumapit si Elena, Teacher, nagawa mo. Ikaw, gate na galit si Bonnie pero kasabay nito ay hindi rin siya makapaniwala sa nangyari. Tama ba ang narinig ko na tinawag ng Goddess of Light na Teacher si Daryl? Kabanata 3,472. Nang makita ni Elena ang itsura ni Bonnie, hindi niya napigilan ang sarili niya at nagmamalaking sinabi, nakakagulat no.
Tama, teacher ko si Daryl at bago ka pa dumating ay naplano na niya ang lahat. Biglang lumamig ang buong katawan ni Bonnie. Hindi siya sumagot, at pinilit niyang mag-concentrate para makapag-recharge ng kapangyarihan. Lumapit si Daryl at sinabi, Bonnie, sumuko ka na. Pareho kayo ni Yuri na mga diwata. Hindi ka pa ba masaya na ang sarap-sarap ng buhay mo? Bakit ba gusto mo pang sakupin ang buong mundo? Tumahik ka. Nanginginig sa galit si Bonnie na tinuro si Daryl at sumigaw. Isa kang masamang tao na walang ibang ginawa kundi ang manakit at pumatay kaya wala kang karapatang sabihan. Ako nang dapat kong gawin. Bakas sa nanlilist na mga mata ni Bonnie ang sobra-sobrang galit habang nagpapatuloy. Daryl, sa tingin mo ba mababago mo ang lahat dahil lang niligtas mo ang Goddess of Light? Pues ako na ang magsasabi sa'yo. Nagkamamali ka. Kontrolado ko pa rin ang Temple of Light. 12 paladin, lumabas kayo. Pagkatapos magsalita, tinitigan ni Bonnie ng diretso sa mga mata si Daryl na tila ba pinapatay niya na ito sa isip niya. At nang oras din na yun, may sumulpot na 12 nilalang sa harapan nila, na may nagtataglay ng kompletong mga armas at malakas na aura. Ang Pegasus Paladin, Golden Lion Paladin, at ang iba pang mga paladin ay nandoon. Nang makita ni Elena ang nangyari, bigla siyang kinilabutan dahil bagamat alam niyang nasa kanya ang loyalty ng 12 paladin, alam niya rin na ginayuman ni Bonnie ang mga ito, alam niyang hindi magandang ang mga susunod na pwedeng mangyayari. Ngunit ang hindi alam ni Elena ay natanggal na ni Daryl ang gayuma sa 12 paladin. Walang bakas ng kahit anong takot sa mukha ni Daryl nang makita niya ang Pegasus Paladin, Golden Paladin at ang mga iba pa, at sa halip ay napangiti pa siya. Lahat kayo, itumba niyo yung taong yan. Utos ni Bonnie, pero nanatili lang ang 12 paladin sa kinatatayuan ng mga ito sa kabila ng utos nito. Kaya lalong nagalit si Bonnie at sumigaw, hindi niyo ba ako naririnig? Bakit hindi kayo kumikilos? At biglang sumigaw ang Golden Lion Paladin, huy masamang babae na nagnakaw sa Temple of Light at nagkulong sa Goddess of Light, hindi pwedeng patawarin ang kasalanan mo. Maging ang Pegasus Paladin at iba pang mga paladin, ay hindi na napigil ang makisulsel. Oo nga naman, kaya bakit kami susunod sa'yo? Itigil-tigil mo nga yung pag-uutos mo sa amin. Nang marinig ni Bonnie ang sinabi ng mga paladin, biglang nanginig ang buong katawan niya. Ngunit hindi siya nagsalita at walang emosyong tinitigan ang mga ito, mukhang gusto niyo na atang mamatay. Baka nakakalimutan nyo na may lason pa ring dumalaloy sa mga dugo nyo at kung hindi nyo ako susundin, mamatay. Nang sandaling yun, ang Pegasus Paladin, Golden Paladin at ang iba pang mga paladin ay nagkatinginan at humalaklak ng sobrang lakas. Maging si Daryl ay natawa at pabirong sinabi kay Bonnie, Bonnie, hindi mo ba talaga alam? Matagal nang wala ang lason sa mga katawan nila. Ay, oo nga pala. Nakalimutan kong sabihin sa'yo na ako ang Saint Lord ng Temple of Light kaya hindi ako papayag na sirain mo ang Temple of Light. Ano, halos lumuwa na ang mga mata ni Bonnie habang nakatitig kay Daryl. Easy, Daryl ang Saint Lord ng Temple of Light. Bakit hindi ko alam yun? 12 paladin. Wala nang plano si Daryl na makipag-usap pa kay Bonnie kaya tinuro niya ito at sumigaw, damputin niyo yan. Masusunod po, Saint Lord. Sabay-sabay na sagot ng 12 paladin at walang ano-ano ay naglakad at pumalibot kay Bonnie. Ngumiti si Daryl at sinabi, Bonnie, sumuko ka na. Huwag ka nang manlaban pa. Ang 12 paladin ay mala Saint Honor din ang lakas at kapangyarihan kaya kung magsasama-sama pa sila ng lakas, siguradong tapos si Bonnie. Kabanata 3473. Kagaya ng inaasahan, halos sumabog sa galit si Bonnie. Daryl, sa tingin mo sapat na yang katradorin nyo ng mga walang utang na loob na mga paladin na yan para matalo ako? Masyado nyo naman ata akong minamaliit. Pagkatapos, isang nakakapanindig balahibong enerhiya ang lumabas mula sa katawan ni Bonnie na siyang nagpahinto ng paligid. Flick! Dahan-daang iniangay ni Bonnie ang kanyang kamay at isang chain ang lumabas mula rito and King of Death's chain. Matagumpay na nakuha ni Bonnie ang chain na ito nang nakawin niya ang kapangyarihan ng King of Dead. Dahil sa King of Dead's chain, ang Secret Chamber, ang buong Temple of Light, at maging ang Pearl City ay napalibutan ng dilim. Buwisit,
Gulat na gulat si Daryl nang makita niya ang King of the Dead chain dahil ni minsan hindi sumagi sa isip niya na nasa kamay lang pala ni Bonnie ang grand weapon. Pinilit ni Daryl na huwag magpahalatang natatakot pero sa totoo lang ay kinakabahan siya para sa 12 paladin dahil nararamdaman niyang bumalik na ang lakas ni Bonnie. Nagulat si Daryl, halos nasa 80% na ng lakas ko ang nagamit ko para sa palm attack na yun. Kung tama ang kalkulasyon ko, kakailanganin ni Bonnie ng mahigit kumulang 6 na buwan para makapag-recover, pero paano niya ito nagawa ng halos kalahating oras lang? Ang hindi alam ni Daryl, mula nang tuluyan ng manako ni Bonnie ang kapangyarihan ng King of the Dead, bukod sa sobrang lumakas ito, nagkaroon din ito ng pambihirang kakayanan na maka-recover agad-agad sa anumang injury na matamo nito. Nang maramdaman ni Elena ang pasabog na lakas ni Bonnie, bigla siyang nanginag sa sobrang takot. Maging ang 12 mga paladin ay sobrang nagulat din. Sobrang lakas. Anong klaseng armas yan? Mukhang kakaiba. Kayong lahat, huwag kayong matakot. Nang maramdaman ni Daryl na nasindak ang 12 paladin, sumigaw siya para makuha ang atensyon ng mga ito, makinig kayo sakin. Pegasus Paladin, 2 hakbang paarap. Golden Lion Paladin, 5 hakbang pakaliwa. Gemini Paladin, pumunta ka sa kanan. Mukhang nagpapanik si Daryl sa mga kilos niya, pero ang totoo ay sobrang kalmado niya. Ang formation na pinapagawa ni Daryl sa 12 paladin ay ang tinatawag na 10 Directions Counter-Attack Formation. Ang 10 Directions Counter-Attack Formation ay ang top-graded formation ng Bai Chi Formation. Bihira lamang itong gamitin ni Daryl pero ngayong hindi na maawat ang lakas ni Bonnie, ito na lang ang naiisip niyang paaran. Nang marinig ng 12 paladin ang utos ni Daryl, walang ano-anong sumunod ang mga ito at wala pang 1 minuto ay napalibutan na nila si Bonnie. Formation ba yan? Bakit parang kakaiba? Biglang nagkaroon ng pag-asa si Elena nang makita ang formation. Sa totoo lang, noong una ay wala siyang kaalam-alam tungkol sa mga formation, pero dahil parte ito ng mga itinuro sa kanya ni Daryl, naging pamilyar siya dito. Manghang-mangha si Elena habang pinagmamasdan ang galaw ng 12 paladin. Halatang pinag-isipan ng bawat kilos. Natrap si Bonnie sa formation at kahit na nasa kanya ang King of the Dead chain, hindi siya makaalis. Kalahating oras na ang nakakalipas, hindi pa rin makaalis si Bonnie sa pagkakatrap kaya nag-uumpisa na siyang mayrita. Whoosh! Nang makita ni Daryl na nagpapanik na si Bonnie, alam niyang ito na ang tamang pagkakataon. Sobrang importante na maging kalmado sa mga ganong klaseng laban dahil kung sino man ang maunang mawalan ng pasensya, talo. Kaya wala nang sinayang na pagkakataon si Daryl at palihim siyang umatake mula sa likod ni Bonnie. Sa sobrang tutok ni Bonnie sa 12 paladin, hindi niya na naisip kung anong pwedeng gawin ni Daryl sa kanya. Slap! Pagkarating ni Daryl sa pwesto ni Bonnie, dali-dali niyang pinuluputan ang ilan sa mga akya points nito. Hindi na nakapalag si Bonnie kaya sa sobrang galit niya, pulang-pula ang kanyang mukha habang nanlilisik ang kanyang mga mata na nakatitig kay Daryl. Daryl, wala ka na ba talagang ibang alam gawin kundi ang mang-ambush ng ibang tao? Galit na sigaw ni Bonnie. Kabanata 3494. Ngumiti si Daryl at ninisyan si Bonnie. Well, walang kwenta magbulong-bulungan kung matatalo ka. At saka, hindi mo rin na-control ang templo ng liwanag, tama ba ako? Ikaw, namumula si Bonnie. Gusto niyang pabulaanan si Daryl, ngunit hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Santo Panginoon, mabilis na lumakad ang Pegasus Paladin, tinuro si Bonnie, at sumigaw, masama ang babaeng iyon. Patayin na lang natin siya. Ang Golden Lion Paladin at ang iba pang mga Paladin ay sumang-ayon at tumunog. Oo, napakasama ng babaeng yan, hindi natin siya kayang itago. Lahat ng ito ay dahil sa kanya kaya ang templo ng liwanag ay muntik ng masira. Patayin siya, nagalit ang lahat, nanginginig si Bonnie, bigla na lang siyang nakaramdam ng pagkataranta. Si Bonnie ay hindi natakot kung siya ay mahulog sa kamay ng ibang tao dahil siya ay isang diwata, at hindi siya maaaring patayin gamit ang ordinaryong paraan. Sa kabilang banda, iba si Daryl. Alam niya ang tungkol sa pinagmulan ni Bonnie, at alam niya ang maraming paraan para pahirapan siya at hilingin na patay na siya. Huminga ng malalim si Daryl at tumingin sa paligid. Pagkatapos, sinabi niya, kahit kasuklam-suklam ang babaeng iyon,
hindi pa siya karapat-dapat na patayin. Ibaba mo siya at bantayan. Napatingin si Daryl kay Bonnie na may salungat na tingin. Si Bonnie ay nakagawa ng maraming kasuklam-suklam na aksyon sa panahong iyon, na labis na ikinainis ni Daryl, ngunit hindi pa rin niya nakayanan ang pagpatay kay Bonnie. Medyo nabalisa ang 12 paladin matapos nilang marinig ang utos ni Daryl. Sa pagkakataong iyon, lumapit si Elena at mahinang nagsabi, "Hindi ka ba nakikinig kay Saint Lord?" Nakulong si Elena nitong mga nakaraang araw, at labis niyang kinasusuklaman si Bonnie. Gusto niyang patayin kaagad si Bonnie, ngunit alam niyang may dahilan si Daryl para buhayin si Bonnie. Oo, dahil nagsalita na si Elena, hindi na tinutulan ng 12 paladins. Ang ideya ni Daryl, sumang-ayon silang lahat at kinuha si Bonnie. Guru, lumapit si Elena kay Daryl pagkaalis ng lahat. Hindi niya napigilan ang excitement. Sinabi niya kay Daryl, "Teacher, salamat." Napangiti si Daryl, "Bakit ang galang mo sa akin?" "Guro, saan ka nang galing?" Curious na tanong ni Elena. Walang tinatagong impormasyon si Daryl. Detalyadong ipinaliwanag niya kay Elena ang nangyari noong panahong iyon. Masyadong emosyonal si Elena matapos marinig ang mga detalye. Sa hindi inaasahan, napakaraming nangyari sa loob lamang ng ilang araw. Siya nga pala, "Teacher, inimbitahan ni Bonnie ang lahat ng mga pinuno ng 6 na principality sa pangalan ko sa Pearl City. Ano ang susunod nating gagawin?" Ngumiti si Daryl at inalaw si Elena, "Huwag kang magpanik. Magagamit natin ang pagkakataong iyon para pumirma ng peace pact ang 6 na principalities." "Okay, naiintindihan ko." Si Elena ay isang matalinong babae, at naintindihan niya kaagad ang ibig sabihin ni Daryl. Napaka-charming niya kapag nakangiti siya ng masaya. Pagkaraan ng ilang saglit na pag-uusap, umalis na si Daryl sa templo. Dumating siya sa Pearl City bilang escort ng Reyna. Pagkatapos ng mahabang panahon sa labas, kailangan niyang bumalik at maglingkod sa Reyna. Sa tanghali kinabukasan, ang buong Pearl City ay lubhang masigla. Iyon ang araw na ginanap ng Templo ng Liwanag ang seremonya ng banal na liwanag. Ang mga lugar sa paligid ng templo ay masikip dahil ang lahat ay naroon upang makita ang Diyosa ng liwanag. Gayunpaman, ang mga taong iyon ay hindi nakalusot sa mga kabalyero upang makapasok sa templo. Gayunpaman, hindi nito pinawi ang kanilang sigasig. Ang mga pinuno mula sa 6 na pamunuan ay natipon sa templo, tahimik silang naghihintay sa pagpapakita ng Diyosa ng liwanag. Ang mga pinuno mula sa 6 na pamunuan ay magkasalungat, ngunit sila ay kumilos ng maayos sa bulwagan. Kung tutusin, naroon sila para makita ang Diyosa ng liwanag. Kabanata 3475. Pagkaraan ng ilang minutong paghihintay, dahan-daang pumasok si Elena, na sinamahan ng 12 paladin sa abala ng pagkabalisa. Ang mga pinuno ng 6 na pamunuan ay nagulat nang makita si Elena, at sila ay natuwa. Ang ganda, napakaganda niya. Si Elena ay nakasuot ng isang gintong roba na ganap na nagpapakita ng kanyang perpektong figure. Nakasuot siya ng isang makulay na korona sa kanyang ulo, at ang kanyang katanji tanging mukha ay nagmukhang isang immortal habang ang kanyang katawan ay puno ng gilas at transcendent na ugali. Ilang saglit, natigilan ang lahat ng mga duke, at napatitig sila kay Elena. Maging ang reyna ng Golden Lion Principality ay namangha. Lahat. Pumunta si Elena sa trono at dahan-daang umupo. Tumingin siya sa paligid at ngumiti. Sa pagkakataong ito, ang banal na liwanag seremonya ay ginaganap pangunahin para sa kapayapaan ng buong kontinente ng Roland. Gusto kong pumirma ang 6 na pamunuan ng isang kasunduan sa kapayapaan at sumang-ayon na hindi na magsimula ng digmaan. Si Elena ay same time na nagsalita, sobrang relaxed ang pakiramdam niya. Idinaos ni Bonnie ang banal na liwanag na seremonya sa Pearl City sa pangalan ng Diyosa ng Liwanag, na naglalayong kontrolin ang 6 na pinuno ng 6 na pamunuan at magtrabaho patungo sa kanyang layunin na mamuno sa buong Roland Continent. Ang insidenteng iyon ay seryosong nakaapekto sa reputasyon ng Temple of Light. Sa kabutihang palad, dumating si Daryl sa oras upang baligtarin ang sitwasyon. Ang anunsyo ni Elena ay nagpasindik sa lahat ng mga pinuno ng 6 na pamunuan. Ang lahat doon ay ambisyoso, at nais nilang sakupin ang iba pang mga pamunuan at pag-isahin ang buong kontinente. Sila ay medyo lumalaban sa ideya ng pagpirma ng isang kasunduan sa kapayapaan.
Napakunot ang noo ni Elena nang makita ang hindi matiyak na tingin ng pinuno, hindi siya masaya. Paano naman? Biglang lumabas ang mainitan ng ulo na Golden Lion Paladin at malamig na sinabi, ang Diyosa ng Liwanag ang nag-utos sa kanya. Bakit hindi mo sabihin? Gusto mo bang magsimula ng digmaan at pahirapan ng mga tao? Isang malakas na hininga ng aura ang pinakawalan ng Golden Lion Paladin matapos niyang sawayin ang mga pinuno. Ang sabi ng Pegasus Paladin, sino man sa inyo na ayaw pumirma sa kasunduan sa kapayapaan ngayon ay hindi na pagpapalain ng Templo ng Liwanag. Pag-isipang mabuti ito, nang inig ang lahat ng 6 na pinuno matapos silang pagbabantaan. Ang mga kahihinatnan ay magiging mapaminsala kung mawawalan sila ng mga pagpapala mula sa Templo ng Liwanag. Diyosa ng Liwanag, ang Reyna ng Golden Lion Principality, ang unang nag-react. Magalang niyang sinabi, ang Golden Lion Principality ay handang makinig sa payo mula sa Diyosa ng Liwanag. Sumang-ayon din ang ibang mga namumuno pagkatapos tumayo ang Reyna mula sa Golden Lion Principality. Nasiyahan si Elena, ngumiti siya sa Reyna at sinabing, nakakahanga na ang Reyna ay may bukas na pag-iisip. Salamat sa papuri, Diyosa ng Liwanag. Mukhang mahinhinang magandang mukha ng Reyna. May naisip si Elena. Tumingin siya sa paligid at mahinang sinabi, pagkatapos mong pirmahan ang kasunduan sa kapayapaan, dapat kang bumalik sa sarili mong mga teritoryo. Siya nga pala, ang Templo ng Liwanag ay gaganapin lamang ang banal na liwanag na seremonya sa Pearl City sa loob ng ilang araw. Ang alkalde ng lungsod, si Seth, ay namatay sa isang aksidente. Tungkol naman sa bagong mayor ng Pearl City, ipinapanukala kong ipaubaya ito sa pamilya Damian. Tumingin si Elena sa Duke of Crescent Moon Principality. Ano sa tingin mo ang arrangement na iyon? Ang mungkahi ni Daryl na hayaan ang isang mula sa pamilyang Damian na maging bagong mayor ng Pearl City. Tinanggap ni Elena ang payo ni Daryl at nagpahayag ng kanyang opinyon sa bulwagan. Nagulat ang Duke ng Crescent Moon Principality nang humingi ng opinyon ang Diyosa ng Liwanag. Nakabawi siya sa kanyang pagkabigla, tumango, at sinabing, oo, sigurado. Siyempre. Bakit hindi ako sumasang-ayon sa mungkahi ng Diyosa? Sa kabila, ang mga kamay at paa ni Bonnie ay nakatali sa lihim na silid sa likod ng templo, mukha siyang depressed. Ang kanyang plano na pamunuan ang buong Roland Continent ay malapit ng magtagumpay, ngunit sinira ito ni Daryl sa pinakahuling sandali. Bukod doon, naging bilanggo rin siya. Walang sino man ang makakayanan ng kahihiyan at pagkatalo gaya ng ginawa niya. Kabanata 3476. Bonnie. Habang nagagalit si Bonnie ay may narinig siyang yabag mula sa labas ng private room. Hindi nagtagal, pumasok si Daryl na may ngiti sa labi at nagtanong, ano ang pakiramdam ng maging isang preso? Namula agad ang mukha ni Bonnie. Ang lakas ng loob mong pumunta dito, namula agad ang mukha ni Bonnie. Ang lakas ng loob mong pumunta dito, Daryl. I could have killed you at Pearl City but decided to spare your life, and now you dare to ambush me. So much for the hero of the Nine Mainland. Hindi naman nagalit si Daryl sa sinabi niya. He continued smiling and said, mukhang kailangan mo pa ng oras para sa pagmumuni-muni. Pumunta ako dito hindi para makipagtalo sa'yo kundi para tanungin ka, nasaan si Yuri? 11. Nakangiti man siya ay hindi nababatay sa mga mata niya ang gulat. Matapos makuha si Bonnie, hinanap niya ang bawat sulok ng Templo ng Liwanag at hindi pa rin makita si Yuri. Sock. You two sure have a deep bond, sabi ni Bonnie sa sarkastikong tono. Nasaan siya? Nakasimangot si Daryl, nauubos na ang pasensya niya. Hindi uurong si Bonnie, malamig niyang sabi, bakit ko sasabihin sa iyo pagkatapos ng lahat ng ginawa mo sa akin? Agad na sumiklab ang galit ni Daryl, ngunit tumawa siya ng mahina at sinabing, fine, have it your way. Kung ganoon, hahayaan ko ang 12 Paladins na magpasya kung paano kanila haharapin. Isipin mo ang lahat ng pagpapahirap na ibibigay nila, tapos ka sa pagkalason sa kanila. Ikaw, bahagyang natigilan si Bonnie, at nagsimulang kumislap ang kanyang mga mata sa kawalan ng katiyakan. Umalis agad si Yuri sa Pearl City pagdating namin, na 3 araw na ang nakalipas. Hindi siya nagsisinungaling. Nawalan ng tiwala si Yuri kay Bonnie matapos siyang gamitin ng paulit-ulit, kaya nagpasya siyang makipaghiwalay sa kanya doon.
Halos maiyak na si Daryl sa narinig niya. Paano siya naging malas? Naisip niya na kaya niyang tapusin ang mga bagay-bagay kapag na-control na niya si Bonnie, at hindi sumagi sa isip niya na mamimiss niya si Yuri. Saan niya siya hahanapin? Napakababa ng mood ni Daryl. Tatalikod na sana siya para umalis nang pigilan siya ni Bonnie na may panik na sigaw. Sa tingin mo saan ka pupunta? Hindi mo ba ako papaalisin? Bonnie, mayroon kang walang kwentang mahika. Manatili ka na lang dito, babalikan kita kapag nakita ko na si Yuri, mahinahong sabi ni Daryl. Pagkatapos, tuluyan na siyang lumabas ng kwarto. Daryl, buwisit ka. Galit na galit si Bonnie. Patuloy pa rin siya pagsigaw ng mga kung ano-anong di magandang salita kay Daryl kahit matagal na itong wala. Samantala, natapos na ang banal na liwanag na seremonya, at ang mga pinuno ng 6 na malalaking pamunuan ay umalis na sa templo. Si Elena, na nakaupo sa kanyang trono, ay tumingin sa mga regalong kasing laki ng bundok na ibinigay ng 6 na dakilang pamunuan na may walang emosyong ekspresyon sa kanyang mukha. Pegasus, ibalik mo lahat ng regalo, sabi ni Elena. Bilang diyosa ng liwanag, wala siyang interes sa mga material na bagay na tulad niyan. As you wish, sabi ng Pegasus Paladin at sinenyasan ng iba na dalhin ang mga regalo. Teka, sigaw ni Daryl habang papasok ng bulwagan. Inis kanya ang mga regalo na parang may hinahanap. Nagmamadali siyang lumapit nang marinig niyang tapos na ang Holy Light Ceremony. Alam niya na ang Queen of the Golden Lion Principality ay nagbigay ng 1,000 Variations box kay Elena, na naglalaman ng ikalawang kalahati ng Holy Jade Scripture. Agad na napatigil si Pegasus Paladin sa kanyang ginagawa at natatarantang tumingin kay Daryl. Bakit magiging interesado ang Santo Panginoon mga bagay na iyon? Kabanata 3497. Nagulat din si Elena. Ano ang nangyayari? Huminga ng malalim si Daryl at sinabing, ang ikalawang kalahati ng banal na Jade Scripture ay kabilang sa mga regalong iyon. Pagkatapos, mabilis niyang hinalungkat ang 1,000 Variations box. Ang iba sa silid ay nagulat at naging hindi maipaliwanag na nasa sabik nang malaman nilang nasa kahon ang ikalawang kalahati ng banal na Jade Scripture. Napuno ng saya si Daryl nang sa wakas ay matagpuan niya ang kahon. Lalo siyang natuwa nang mapansin niyang na-unlock na ng Reyna ang kahon. Mabilis niyang binuksan ang takip at agad na nagulat na nagpagulong-gulong sa isip niya nang mapagtantong wala itong laman. Paano nangyari iyon? Sinabi sa kanya ng Reyna na ang ikalawang kalahati ng banal na Jade Scripture ay nakatago sa loob ng 1,000 Variations box na iyon. Nagsinungaling kaya siya sa kanya? Hindi magsisinungaling ang Reyna tungkol dyan, lalo na kapag iregalo ang kahon na iyon sa Diyosa ng Liwanag. Nagulat din si Elena, ang Pegasus Paladin, at ang iba pa. Ang Lion Paladin ang unang nakabawi mula sa pagkabigla. Ang lakas ng loob ng Reyna ng Golden Lion Principality na lokohin ang Goddess of Light. Hindi pa siguro siya nakakalayo. Susundan ko siya at ibabalik ko siya ngayon. Galit na sigaw niya. Pagkatapos, nagmamadali siyang lumabas ng templo. Gayunpaman, hindi pa siya nakakadalawang hakbang ay pinigilan siya ni Daryl. Huwag kang magmadali, Golden Lion. Dapat may paliwanag dito. Naniniwala siyang hindi gagawa ng ganoon ang Reyna. Oo, Golden Lion, huminahon ka, sabi ni Elena. Hindi niya alam kung bakit walang laman ang kahon, ngunit nagtiwala siya kay Daryl. Pagkatapos ay napakamot ng ulo si Golden Lion at tumabi. Babalik ka ba sa Golden Lion Principality? Tanong ni Elena sa tono na halatang hindi niya kayang makipaghiwalay sa kanya. Umiling si Daryl at sinabing, hindi ngayon. May iba pa akong kailangang asikasuhin. Bagamat mahalaga para sa kanya na mahanap ang ikalawang kalahati ng banal na Jade Scripture, napagpasyahan niyang tutulungan niya si Lolita na maibalik muna ang kanyang posisyon. Hindi siya hiniling ni Elena na manatili, alam niyang may iba pa siyang dapat asikasuhin. Siya at ang iba pa ay babalik sa Templo ng Liwanag, na iniiwan ng 12 paladins upang hawakan ang turnover ng Pearl City sa pamilyang Damian. Pagkaraan ng ilang minuto, inihatid ni Daryl at ng 12 paladins si Elena sa dagat. Saint Lord, ang pamilya Damian ay naghohost ng isang piging, at kami ay dadalo dito. Gusto mo bang sumama sa amin? Tanong ng Pegasus Paladin. Pagkaalis ni Elena, kumunot ang noo ni Daryl.
Ngumiti ang Golden Lion Paladin at sinabing, tuwang-tuwa ang pinuno ng pamilya Damien sa katotohanan na sila ang mamamahala sa Pearl City. Natural lang na magdaos sila ng isang piging upang ipagdiwang ang karangalan. Malamig na natawa si Daryl sa isiping yun. Sa tingin ba talaga ni Donnie ay maaari siyang maging mayor ng Pearl City? Tapos, sabi niya, lahat kayo. Sasali ako sa grupo mamaya. Oo, Santo Panginoon. The Pegasus Paladin, the Golden Lion Paladin, and the others chorused. Pagkatapos, umalis sila para sa handaan. Bumalik si Daryl sa templo at hinubad ang kanyang disguise. Napagpasyahan niyang bumalik sa pamilya Damien bilang asawa ni Lolita. Kabanata 3478. Halos kalahating oras na ang nakalilipas, tinanggal niya ang kanyang maskara at naglakad palabas ng templo nang nakita niya si Thea sa labas. Daryl, bakit hindi ka nagpapanggap? Gulantang na tanong ni Thea. Ngumiti si Daryl at sinabi, hindi na kailangan. Inisip ni Thea ang tungkol doon at tumango. Tama ka, mataas ang katayuan mo sa templo ng liwanag. Wala ni isa sa buong Pearl City ang mangangahas sa'yo. Inimbitahan ako ng pamilyang Damien sa kanilang piging. Pinag-iisipan ko pa rin kung pupunta ako o hindi. Hindi mapigil ang matawa ni Daryl doon. Bakit naman? Susulitin ko na ang pag-iisip mo. Pumunta tayo. Tumango si Thea, at pumunta sila roon. Makalipas ang ilang minuto, nakapunta na sila sa ari-arian ng pamilyang Damien at binati ng napakaraming mararangyang unicorn na kotse na nakaparada sa bungad. Ang ibang mga pamilya ay naroon para magpakitang gilas sa pamilyang Damien dahil sila rin ang mamamahala sa buong Pearl City. Hindi sila pinigilan ng mga gwardiya sa pagpasok dahil mayroong imbitasyong papel si Thea, pero nanlaki ang mga mata nila nang nakita si Daryl. Hindi ba si Master Daryl iyon? Ang kapal ng mukha niyang ipakita ang sarili niya rito kung siya ang rason sa pagkamatay ng Old Master. Ang talunan na gaya niya ay hindi dapat nandito. Gusto siyang hulihin ng mga gwardiya, pero nawala ang kanilang lakas na loob nang nakita nilang nakatayo si Thea sa kanyang tabi. Hindi sila pinansin ni Daryl at naglakad sa bulwagan. Kasama si Thea, nang nakapasok, napasinghap siya sa eksena sa kanyang harapan. Mukhang lahat ng pamilyang may impluensya at may katayuan sa buhay ay naroon. Sina Donnie at Grady ay nakatayo sa gitna, nakikipagtawanan at nakikipag-usap sa nakapaligid sa kanila. Mukhang sobrang nalulugod si Donnie. Ito ay isang napakasayang sorpresa na naibalik niya ang kanyang posisyon mula kay Lolita. Kahanga-hanga na ang Diyosa ng liwanag mismo ang pumili sa pamilyang Damien na mamahala ng Pearl City. Naramdaman niyang dapat lamang sa kanya ang lahat ng nangyayari sa kanya. Para naman kay Grady, malaki rin ang kanyang ngiti. Kahit na hindi isa ang McLaren sa mamumuno ng buong syudad, ano ang pinagkaiba nun kung si Donnie ay isang tuta sa ilalim ng kanyang pamamahala? Sa oras na maging alkalde si Donnie, mabuti rin. Ito katulad ng paghawak ng kontrol sa buong syudad. Habang tinitingnan ng kanilang masasayang mukha, ang gilid ng labi ni Daryl ay nagsimulang buo ng mayabang na ngiti. Sinabihan niya si Thea na maghahanap siya ng lugar para sa kanilang dalawa. Napagdesisyunan niyang magpakumbaba habang wala pa ang Paladin ng Pegasus at ang ginintuang Paladin doon. Tapos ay nakarinig siya ng sarkastikong boses na sabi, hindi ba ay ikaw ang sikat na babaeng kapitan ng Pearl City, Kapitan Thea? Sok! Tiwala sa kanta na ipakita ang kanyang mukha rito pagkatapos tumakas noong nakaraang buwan. Nakabihis ang babae ng ika-9 at naglakad patungo sa kanila. Agad na umismid si Thea nang nilaipat ang kanyang mga mata sa kanya. Hindi man lang niya tinago ang pandidirisa. Kanyang mukha. Ang babaeng iyon ay tinatawag sa ngalan na Marnie, ang panganay na babae ng pamilyang Castro, kilala sa kanyang masakit na pananalita. Nawala sa mood si Thea. Hindi niya alam na makikita niya ang nakakainis na babaeng ito. Nakaismid din si Daryl. Asterisk ta, anong ginagawa ni Marnie rito? Nandoon din siya para sa kanyang kasal, at hinding-hindi niya makakalimutan ang mga sinabi ni Marnie. Pasikreto niyang sinukatin ito at napansin ang paraan ng kanyang pananamit na naging mas lalong kaakit-akit kaysa noong nakaraang buwan. Ang kanyang kasuotan ay isang mahabang pulang bestida na pinapakita ang kanyang kaakit-akit na collarbone at ang malalim na punit na pinapakita ang kanyang maputing hita. Kabanata 3479. Walang makapagsasabi na hindi maganda si Marnie,
pero wala ring makakapagsasabi na hindi rin masahol ang kanyang ugali. Sino ang nagsabi sa'yo ba tumakas ako sa kasalanan? Tanong ni Thea sa naiilitang boses at nakakunot na mga kilay. Ngumiti si Marnie. Gayunpaman, nagulat siya nang nakita si Daryl. Ilang segundo bago siya natauhan, at nang magawa niya, sinabi niya sa matinis na boses, si Daryl yun hindi ba? Isang takas rin. Ang lakas ng loob mong ipakita ang mukha mo rito. Hindi ba pwede? Tanong ni Daryl nang may ngiti sa mukha. Tapos ay umupo siya sa upuan malapit sa kanya. Lalong tumaas ang tensyon ng dugo ni Marnie. Sa palagay mo tatanggapin ka pa ng pamilyang Damien bilang kanilang manugang. Swerte ka lang na nagawa mong tumakas noon. Malamang ay pagod ka ng mabuhay kaya mo pinapakita ang mukha mo rito. Tapos ay hinarap niya ang mga tao at sinabi, lahat kayo, tingnan nyo. Si Daryl, ang isang takas, ay bumalik. At sa piging pa ng pamilyang Damien, kita nyo. Patago niyang tinuon ang tingin kay Daryl habang sinasabi, ang lakas ng loob mong umasta sa akin ng ganyan. Magmamakaawa ka sa akin mamaya. Agad-agad na lumipat ang tingin ng lahat kay Daryl, at ang malaimpyernong usapan ay bumulwak sa bulwagan. Daryl, siya nga iyon. Hindi ako makapaniwala na nandito siya. Ang lahat ay nakatingin sa kanya nang may malalim na suklam sa kanilang mga mata. Hindi pa rin nila nakakalimutan ang pinasala na dinulot niya nang inatake nila ito. Habang naririnig ang kumausayon ng lahat, agad na gumawa ng paraan sina Donnie at Grady na pumunta roon. Muling pinagmasdan ni Donnie ang mga tao at sinabi, anong nangyayari rito? Ang ekspresyon ng kanyang mga mata ay naging komplikado nang makita si Thea. Si Thea at ang lalaki na si Darren na pumasok sa kanyang bahay kagabi, at hindi niya pa rin ito mapapatawad dahil doon. Napansin din ni Grady si Thea. Ngumiti siya at sinabi, Hoy, si Thea. Tapos ay napatalon siya sa gulat nang makita si Daryl. Hindi makapaniwalang kinusat niya ang kanyang mga mata at tumingin ulit sa direksyon na iyon. Siya nga iyon. G** ng to. Ang lakas ng loob mong ipakita ang iyong sarili rito. Sinabi ni Grady nang nangangalaiti. Simpleng ngumiti si Daryl sa kanya. Nanambalik na si Donnie sa kanyang katinuan at tinanong, anong mayroon, Master Grady? Huminga ng malalim si Grady at tinuro si Daryl. Daryl, ang lalaki na iyan ay si Daryl, at siya ang dahilan ng pagkamatay ng iyong ama. Tinrato siya ng iyong ama na parang anak, at tinulungan din siya ni Lolita. Sa kabila ng lahat, hindi pa rin siya kontento sa lahat ng iyon at kinuha ang lahat ng ari-arian ng pamilyang Damien, kaya pinatay niya ng sikreto ang iyong ama. Alam ng lahat ng narito iyon. Ang lahat ng bisita ay tumango. Oo, siya nga iyon. Walang malasakit sig***. Master Donnie, iyon ang tunay na kaaway ng pamilyang Damien. Nakatakas siya noon, at hindi na siya makakatakas ngayon. Lumipad ang kanilang mga salita sa paligid. Nakatitig si Donnie kay Daryl nang may namumulang mata at hindi na siya makapaghintay na putulin ang mga buto nito. Mga gwardiya, hulihin niyo siya. Inuutos kong bigyan siya ng sintensya na ibitay siya sa publiko kapalit ng pagpatay niya sa aking ama. Galit na utos ni Donnie habang tinuturo si Daryl. Kabanata 3500. Agad na sumugod ang mahigit 10 gwardiya sa bulwagan at pinalubutan si Daryl. Ang lahat ng mga panauhin ay nagsimulang umatras na may mapanghusga na ekspresyon. Hindi nila maiwasang makaramdam ng tuwa na sa wakas ay natagpuan ni Daryl ang kanyang kahihinatnan. Gayunpaman, hindi nakaramdam ng pagkabalisa si Daryl. Mahinahon siyang kumalas at ang kanyang panloob na enerhiya ay sumabog mula sa kanyang katawan. Ang mga gwardya ay hindi nakapaghanda na. Depensahan iyon nang bigla silang lumipad sa mga dingding. Napasinghap sina Grady, Donnie, at ang iba pang mga panauhin sa takot. Hindi nila ito nakita ng halos 1 buwan, at bumalik ito ng mas malakas pa. Sobrang tahimik sa bulwagan at wala ni isa ang makakarinig ni Katie Ting. Tunog, ha, nandito si Binibining Lolita, sinabi ni Newman, na siyang nakabuo ulit ng bagong kumausayon. Maya-maya ay nakita nila itong malamyos na figurang pumapasok sa bulwagan. Napakaganda niya kahit na may kaunting putla sa kanyang mukha. Oo, ito si Lolita, na kinulong ni Donnie sa kanyang kwarto ng ilang araw. Gustong isali ito ni Donnie sa kasiyahan ng pamilyang Damien sa pamumuno ng Pearl City. Nang inig si Lolita nang makita niya si Daryl. Anong ginagawa niya rito? Isip niya,
Napuno ng malalim na kalungkutan si Daryl nang makita niya ito at nais na umakyat upang batiin siya, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili nang maramdaman niya ang lamig sa kanyang mga mata. Masasabi niya na sinusubukan pa rin niyang ilayo siya sa kanya matapos maisip ang ginawa niya sa kanyang lolo. Lolita, mukhang ang ayos mo ngayon. Ngiti ka lang, Buttercup. Mula sa ngayon hanggang sa susunod, ang pamilyang Damian na ang mamumuno sa Pearl City. Sinabi ni Grady nang may ngiti. Agad na tumango si Donnie. Tama, tulad ng sinabi ni Master Grady. Matapos ang piging, aayusin ko ang kasal niyo ni Master Grady. Alam kong may sama ng loob ka pa rin sa akin, pero dapat mong malaman na lahat ng ginagawa ko ay para sa iyo rin. Walang pakialam si Lolita tulad ng pagsuko niya sa kanyang buhay. Gayunpaman, tila nabigla si Daryl sa narinig. Sinulyapan niya si Donnie at tinanong, anong sinabi mo? Ibibigay mo ang kamay ni Lolita kay Grady. Ang dugo ni Donnie ay umakyat ng malamig nang makita niya kung paano siya tingnan ni Daryl. Ang lalaking ito, nakakatakot ang kanyang mga mata. Gayunpaman, hindi takot si Grady sa kanya. Tinuro niya si Daryl at sinabi, Daryl, tumigil ka na, parang may pakialam ka kay Lolita. Namatay ang kanyang lolo dahil sayo, at nawala ka pa. Ang lakas ng loob mong bumalik at gumawa ng gulo rito. Ang 12 mga paladin ay rating dito mamaya, kaya mas magandang umalis ka na habang may oras pa. Walang humpay siyang tiningnan ng mayabang ni Grady. Namumula ang mga mata ni Daryl, at hindi niya gustong sayangin ang natitira niyang hininga sa kanya. Kaya, sa isang maliit na galaw, lumitaw siya sa harap ni Grady at sinampal siya ng walang paabi. At hayaan mong sabihin ko sa'yo, hindi mo magiging asawa si Lolita. Para naman sa pagkamatay ng Old Master Damian, ikaw at ako ay alam na wala ako sa eksena. Hindi ako natatakot sa 12 mga paladin, kaya papunta mo lang sila rito. Nanahimik ang buong bulwagan. Ang lahat ng mga bisita ay napuno ng galit. Anong karapatan ni Daryl na sampilan si Grady? Hindi sila pinansin ni Daryl at tumingin kay Lolita. Huwag kang mag-alala, Lolita. Nangako akong ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat sa susunod. Kabanata 3501. Kinagat ni Lolita ang kanyang labi at sinabi, hayaan mo na ako at umalis ka na. Simula noong ipakita ni Grady ang kanyang tunay na kulay sa isang tabing dagat, napagtanto niya na mayroon siyang tinatago mula sa pagkamatay ng kanyang lolo. Sobrang saya niya na makita si Daryl muli, pero natakpan ang kanyang kasiyahan sa katotohanan na napunta ang pamumuno ng pamilyang Damian sa kontrol ni Donnie, nakasabwat ni Grady. Tsaka, ang mas mahalaga, paano ipagtatanggol ni Daryl ang kanyang sarili mula sa 12 mga paladin. Lolita, huwag kang mag-alala, sinabi ni Daryl nang may mahinahon ng ngiti. Daryl, ang lakas ng loob mong sampilan ako. Patay ka ngayon, sigaw ni Grady, na natauhan mula sa gulat. Sinabayan siya ng iba pang mga bisita sa sigaw. Grabe na, ito, wala ka bang hiya, Daryl? Inignora ulit ni Daryl ang kanilang mga akusasyon. Lumingon siya upang tingnan si Grady at sa isang nakakatakot na tono, sinabi niya, tingnan natin kung sino ang patay ngayong araw. Tapos ay nilaibat niya ang kanyang malamig na tingin sa lahat at sinabi, mula sa libing ng Old Master Damian. Ipapangako ko na lahat kayo ay magbabayad sa lahat ng ginawa niyo sa akin, at ngayon ang araw na iyon. Lumuhad kayo at humingi ng tawad sa akin. Ang kanyang malalamig na salita ay umalangaw sa buong bulwagan, at nagkaroon ng nakakamatay na katahimikan sa buong bulwagan. Gayunpaman, sa sumunod na segundo, ang lahat ay bumulwak ang tawanan. Anong sabi niya? Sinabihan ba niya talaga tayo na lumuhad at humingi ng tawad sa kanya? Iniisip ba niya talaga na kaya niya tayong lahat? Nakakalimutan niya yata na tumakas siya sa Pearl City nang may buntot sa pagitan ng kanyang mga paa. Kinagat ni Lolita ang kanyang mga labi at sumigaw kay Daryl. Huwag kang padalos-dalos. Alam niyang malakas siya pero lugi siya sa dami ng kalaban. Huwag kang mag-alala sa akin, Lolita. Sinabi ni Daryl nang may ngiti sa kanyang mukha. Tapos ay lumingon ulit siya sa paligid ulit. Hindi niyo ba alam na pumunta akong handa? Tsaka, walang rason para sa inyo na maparito sa piging kung aalis ako. Ang lahat ay namangha sa kanyang katapangan. Paano ang isang takas ay tunog na parang mataas ang kanyang katayuan para maging bisita sa piging? Si Grady ang unang nanambalik ang ulirat. Mayabang siyang tumingin kay Daryl at sinabi, Nako, ang kapal naman ng mukha mo.
Alam mo na ang lahat ang pumunta rito para magsaya sa pamilyang Damian na mamumuno sa Pearl City, hindi ba? Tsaka, darating na rito ang 12 paladin. Sinabi mo na walang rason para ipagpatuloy ang piging kung wala ka. Ha, parang naman ang isang katulad mo ay kayang magsalita sa templo ng liwanag. Sigurado ako na ginagawa mo ang lahat ng ito para makuha ang kumpiyansa ni Lolita para makabalik ka sa pamilyang Damian. Pagkatapos ng lahat, sila na ang pinakamalakas na pamilya rito sa Pearl City. Sigurado si Grady na 100% umaakto lamang si Daryl, katulad ng lahat. Tama si Master Grady, may pagkahilig talaga sa pagsisinungaling si Daryl kahit bago pa siya mapabilang sa pamilyang Damian. Puno ng mga T** nga. Isip ni Daryl, ngumiti siya at sinabi kay Grady, bumalik sa pamilyang Damian. Hindi ako pupunta sa walang kwentang pagdiriwang na ito kung hindi dahil kay Lolita. Kabanata 3502. Nang makita kung gaano naging kalmado si Daryl, ang tapang ni Grady ay nagsimulang masira. Mayroon bang uri ng pribilehyo ang relasyon ni Daryl sa Templo ng Liwanag? Biglang hindi naging komportable ang kapaligiran sa bulwagan. Master Grady, totoo ba? Mula ba talaga siya sa Templo ng Liwanag? Nababalis ang bulong ni Donnie. Talagang malalagot sila kung totoo nga ang mga iyon. Humugot ng malalim na hininga si Grady, at nagbago ang ekspresyon sa kanyang mga mata. Imposible, pupunta dapat siya kasama ang 12 paladin sa kanya kung isa siya sa kanila, pero sa halip, kasama niya si Thea. Kaya wala kang dapat ipag-alala, sinabi niya ng kalmado. Tapos ay tumingin siya sa oras at sinabi, ang 12 paladin ay paparating na mamaya. Maghanda. Dapat tayo para batiin sila. Para naman kay Daryl, hayaan muna natin siyang buhay ng mas matagal pa. Wala nang gusto pa si Grady kundi ang patayin si Daryl, pero ang piging ay mapuputol ng kaunti kung titigil agad ang laban. Matapos isipin pa ito ng mabuti, napagdesisyunan niyang salubungin ang 12 mga paladin at kalaban si Daryl pagkatapos ng piging. Wala nang kailangan pang alalahanin dahil hindi siya mapapatay nito ng may iba pang pamilya rito. Tumango si Donnie at Grady tapos ay hinarap nila ng may ngiti ang mga bisita. Mga binibini at Ginoo, magsisimula na ang piging. Maupo po ang lahat. Lahat ng mga bisita ay ginawa iyon. Agad silang pumunta sa kanilang sari-sariling upuan at hindi pinansin sina Daryl at Thea. Daryl, kailangan mo nang umalis. Hindi ka iiwan ng buhay rito nina Donnie at Grady. Papatayin ka nila sa oras na matapos ang piging. Ganoon din sa iba pang mga pamilya gusto nilang mamatay ka. Sinabi ni Lolita habang hinayla ang braso ni Daryl. Nakahinga ng maluwag si Daryl sa pag-aalala ni Lolita. Wala ka nang dapat katakutan. Kaya ko silang lahat, sinabi ni Daryl nang may ngiti. Nababalisa si Lolita pero hindi niya na ang maari niyang gawin upang kumbensihin siya. Lolita, magtiwala ka lang kay Daryl, sabi ni Thea. Hindi tulad ni Lolita, alam niya kung sino talaga si Daryl. Bilang banal na Panginoon ng Templo ng Liwanag, wala siyang kinakatakutan sa kahit na sino sa 6 na pamunuan. Sa pagkakataong iyon, ang mga bisita ay nasa sabik na nagbulungan. Nandito na ang 12 paladin. Ang angas nila at ang lakas. Ang 12 mga paladin ay nagbigay-pugay hawak ang gintong sandata, dahan-daang pumasok sa malaking bulwagan at agad na binati ng isang nakangiting Donnie. Panipi, maligayang pagdating, kahusayan. Isang malaking karangalan na naparito kayong lahat. Pagkatapos nun, ang lahat ng iba pang mga bisita ay nagbigay din ng paggalang. Binati nila ang 12 mga paladin ng may paggalang at kaguluhan. Sa kaibahan, ang mukha ng 12 mga paladin ay nanatiling hindi napapansin ng kanilang mga pagbati, at paminsan-minsan ay nagnanakaw ng tingin kay Daryl, na nanatiling nakaupo. Tama na iyan. Pumunta tayo rito upang gunitain ang piging at ibalita ang pangalan ng bagong alkalde ng Pearl City, sinabi ng Pegasus Paladin habang nililibot ang kanyang mga mata sa mga bisita. Ang gininto ang leon na Paladin ay kinuha na ang nakatalagang letra na binigay ng Templo ng Liwanag. Agad na damako ang mga mata ng lahat sa kanya. Hindi maitago ni Donnie ang kanyang kasabikan at tuwa sa kanyang mukha. Sigurado siya na siya ang bagong alkalde. Tsaka, siya ang pinuno ng pamilyang Damian. Habang hinihintay ng lahat ang anunsyo ng may hindi mapigil ang hininga,
Ang gininto ang leon na paladin ay mabagal na binasa ang nakatalagang letra ng malinaw at malakas na boses. Dahil napagdesisyunan na ng Diyosa ng Liwanag, ang bagong alkalde ng Pearl City ay matagumpay na natalaga mula sa pamilyang Damian, at ang kanyang pangalan ay binibining Lolita. Kabanata 3503. Ang lahat ng uri ng kaguluhan ay sumiklab pagkatapos ng anunsyo. Paano naging ganoon ang mga bagay? Dapat kay Donnie ang posisyon ng mayor dahil siya ang padre de pamilya kung tutuusin. Bakit kay Miss Lolita napunta? Napatulala si Donnie. Ang kanyang isip ay napuno ng tunog ng habong. Di pwedeng mangyari yun. Lolita, isang mayor. Pati si Grady ay napatulala. Naguguluhang tinitigan niya ang Golden Lion Paladin, hinukusang isipin na mali ang narinig niya. Hindi nangyari ang mga bagay ayon sa kanyang plano. Ang kanyang puppet, si Donnie, dapat ang mayor. Hindi maaaring si Lolita iyon. Si Lolita naman na nakatayo sa tabi ni Daryl ay pilit pa rin niyang iniintindi ang buong sitwasyon. Kinailangan niyang kurutin ang sarili para masiguradong hindi siya nananaginip. Lumakad ang Golden Lion Paladin at inilagay ang appointment letter sa kanyang kamay at magalang na sinabi, Miss Lolita, bilang alkalde, sana ay mapaglingkuran mo ng mabuti ang mga mamamayan ng Pearl City. Sinagot siya ni Lolita sa sumasang-ayon na tono at tinanggap ang appointment letter. Kung tapat siya sa kanyang nararamdaman, medyo natulala pa rin siya sa pagliko ng pangyayari. Binabati kita, Lolita, nakakasiguro. Ako na ikaw ay magiging magaling na mayor sa Pearl City. Nakangiting sabi ni Daryl. Oo, may kinalaman siya sa pagtatalaga kay Lolita bilang alkalde. Daryl, paano nangyari yun? Alam mo ba ang tungkol dito? Tanong ni Lolita na naliligaw at nalilitong mga mata. Ngumiti si Daryl at inilibot ang tingin sa mga bisita bago sumagot ng dahan-dahan. Maaari nating isave ang mga tanong para mamaya. May mas importante tayong dapat harapin. Ngayon, at iyon ay ang paghihiganti sa pagkamatay ng lolo mo. Pagkatapos, humarap siya kay Grady at sinabing, Grady, binibigyan kita ng huling pagkakataon para sabihin sa lahat ang totoo kung paano mo pinatay si Old Master Damian. Nagalit si Grady, nagulat pa rin nang marinig ang sinabi ni Daryl. Sino ka para pagbintangan ako? Wala akong kinalaman sa pagkamatay ni Old Master Damian. Pagkatapos kay Lolita, sinabi niya, Lolita, huwag kang maniwala sa kanyang mga salita. Talo siya. Hindi niya natapos ang kanyang pangungusap dahil sinampal siya ng malakas ng Pegasus Paladin sa mukha. Sobrang bigat ng puwersa kaya namumula agad ang mukha niya. Umikot siya ng ilang beses bago bumagsak sa sahig. Agad na natahimik ang lahat. Tumingin si Grady sa Pegasus Paladin na may nalilitong ekspresyon. Nakaramdam siya ng mali at takot. Panipi, kamahalan, may nagawa ba akong mali? Ang Pegasus Paladin ay lampas sa galit. Gaano kalakas ang loob mong kumilos ng walang pakundangan sa Saint Lord? May death wish ka ba? Sa pagbanggit ng Saint Lord, nablangko ang isip ni Grady. Hindi makapaniwalang tinitigan niya si Daryl. Saint Lord. Si Daryl ay isang Saint Lord. Nagulat ang lahat, at muling tumahimik ang malaking bulwagan. Naririnig pa nila ang tunog ng pawis na tumutulo sa lupa. Nagkatinginan sila at nagsimulang nahihirapang huminga. Sa wakas ay naunawaan na nila kung bakit si Daryl ay kumikilos ng bastos at kumpiyansa siya ang Saint Lord ng Temple of Lights. Kabanata 3504. Napakagatlabi si Lolita hanggang sa halos damyugo ito. Nakatitig siya kay Daryl na puno ng gulat ang mukha, at pakiramdam niya ay parang naging jelly ang mga binti niya. Sa wakas ay napagtanto niya na ang lalaking pinakasalan niya ay kasing lalim ng karagatan mismo. Bahagyang napabuntong hininga si Daryl at kalahating ngumiti kay Grady. Itatanggi mo pa ba ang ginawa mo? Aaminin ko. Inaamin ko. Sabi ni Grady. Pawis na pawis siya at nahirapan siyang tumayo. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila ang lahat kung paano siya kumuha ng isang assassin para patayin si Old Master Damian at kung paano siya nakipagsabuatan kay Seth para aipin ang krimen kay Daryl. Kung papipiliin siya, hindi aaminin ni Grady ang kanyang krimen, pero sayang, wala siyang choice matapos niyang matuklasan na si Daryl ang Saint Lord ng Temple of Light. Sa pagmamasid ng 12 Paladins sa bawat galaw niya, sigurado siyang haantong siya sa mas masahol pa sa kamatayan kung hindi niya aaminin ang kanyang krimen. Isa pang ikot ng kaguluhan ang naganap sa bulwagan. So, si Master Grady pala talaga.
Hindi ko ito mahulaan. Lahat tayo niloko niya. Lahat sila ay napalingon sa kanya. Kung si Grady ay hindi inipit ang krimen kay Daryl, hindi sila magkakaroon ng masamang panig ni Daryl. Grady, mas masahol ka pa sa hayop. Bakit mo pinatay ang lolo ko? Bakit? Tanong ni Lolita habang nanginginig at tinitigan siya ng masama. Naiinis siya sa sarili niya dahil sa hindi niya pagtitiwala kay Daryl. Kasalanan ni Grady ang lahat. Natakot si Grady sa galit ni Lolita at natuklasan niyang nawalan na siya ng boses, kaya patuloy siyang lumuhad sa lupa, nanginginig. Lolita, hindi na maibabalik ng kalungkutan ng lolo mo. Inamin na ni Grady ang kanyang kasalanan, at ikaw, bilang mayor, ang makakapagdesisyon sa kanyang parusa, ani Daryl sa tono. Na para sana ay aliwin siya. Sinenyasan ni Lolita ang mga gwardya na ikulong si Grady sa kulungan. Nagsimulang magpanik ang lahat ng mga bisita. Sa sandaling iyon, tumingin sa kanila si Daryl at sinabing, may tanong pa ba kayo? Kung hindi, lumuhad sa harapan ko at humingi ng tawad. Ngumiti siya at nagpatuloy sa pagsasabing, syempre, maaari mong piliin na tumanggi ngunit huwag mong isipin na maaari kang manatili sa Pearl City pagkatapos nito. Ang kanyang mga salita ay hindi nag-iwan ng puwang para sa pagdududa. Pagkatapos ng lahat, siya ang santong Panginoon ng Templo ng Liwanag, maging ang mga miyembro ng hari mula sa 6 na Grand Principalities ay kailangang yumukod sa harap niya, lalo pa ang mga tao ng Pearl City. Nagkatinginan ng mga bisita na may mapupulang mukha. Nagsimula silang makaramdam ng pagkahilo. Ang ilan sa mga masduwag na bisita ay nahirapang tumayo, ang kanilang mga binti ay naging jelly. Paanong hindi sila magugulat kapag inilipat na nila si Daryl sa papel ng isang taksil at pagkatapos ay matuklasan na siya pala ang taong humawak sa kapalaran ng lahat ng mamamayan sa Pearl City. Sa wakas, si Marnie ang unang lumuhad. I'm so sorry, Daryl. Ang kanyang dating kayabangan ay ganap na napalitan ng takot. Pagkatapos nun, sunod-sunod silang bumagsak sa lupa. Ginawa nila ito ng masama, ngunit ang kahihiyan na iyon ay maliit kumpara sa kung ano ang mangyayari kung hindi sila lumuhad at humingi ng tawad. Nanatiling walang ekspresyon si Daryl. Lumingon siya kay Donnie at nagtanong, Donnie, correct me if I'm wrong, pero narinig kong ninakaw mo ang posisyon ni Lolita bilang padre de pamilya. Kabanata 3505. Napalunok si Donnie at mabilis na napaluhod sa lupa. Lolita, kasalanan ko ang lahat. Hindi ako dapat nakipagsabuatan kay Grady para nakawin ang posisyon mo o para pilitin kang pakasalan siya. Patawarin mo ang tito mo. Nakatayo roon si Lolita, napakagatlabi, at hindi siya sinagot. Tuluyan na siyang nawala ng pag-asa noon, kaya nagulat siya. Siya ay naging alkalde ng Pearl City at natagpuan ang tunay na pumatay sa kanyang lolo, at maging ang kanyang palihim na pangalawang tiyuhin ay nakaluhod sa lupa na humihingi ng tawad. Napuno siya ng halo-halong damdamin. Gusto niyang parusahan ang kanyang pangalawang tiyuhin ngunit hindi niya kinaya, mga pamilya sila, kung tutusin. Siguradong nahulaan na ni Daryl ang kanyang nararamdaman at hindi niya napigil ang mapabuntong hininga sa sobrang lambot ng kanyang puso. Pagkatapos ay kinawayan niya ang mga gwardya at sinabing, kunin si Donnie at ikulong muna siya. Opo, Ginoo, sabi ng mga gwardya, na nagpatuloy sa pagkaladkad kay Donnie. Well, matapos ang lahat ng maigi, nakangiting sabi ni Daryl kay Lolita. Mas gamaan ang pakiramdam ko ngayon na maayos na ang lahat. Maaari kang humingi ng tip kay Thea sa pagpapatakbo ng Pearl City. Naniniwala ako na mas magiging masaya siya na tulungan ka. Nais niyang manatili siya sa Pearl City ng ilang araw pa, ngunit kailangan niyang hanapin ang Holy Jade Scripture at si Yuri. Masasabi ni Lolita na may mali. Daryl, aalis ka na ba sa Pearl City? Tumango si Daryl at sinabing, oo, kailangan kong asikasuhin ang ilang mahahalagang bagay. Bakas sa mukha ni Lolita ang kalungkutan. Babalik ka ba? Oo naman. Bibisitahin kita sa unang pagkakataon. Nakangiting sabi ni Daryl. Pagkatapos, kumaway siya kay Lolita at umalis kasama ang 12 Paladins. Habang nakatitig sa kanyang umaatres na figura, medyo matagal bago mapatahimik ni Lolita ang pananabik sa kanyang puso. Nang makalayo na sila sa manor, hindi na ito napigilan ng Pegasus Paladin. Santo Panginoon, mangyaring tulungan ka namin sa anumang paraan na aming makakaya. Hanapin mo si Yuri at ihatid mo siya sa akin, sabi ni Daryl na walang pinapalampas.
Ang paghahanap kay Yuri at sa ikalawang kalahati ng Holy Jade Scripture ay pare-parehong mahalaga, ngunit kailangan niyang italaga ang isa sa mga gawain sa 12 paladin. Napagpasyahan niyang babalik siya sa Golden Lion Principality para tanungin ang Reyna tungkol sa walang laman na 1000 Variations box. Alam niyang dapat may balidong paliwanag iyon. Nagtiwala siya na mahahanap ng 12 paladin si Yuri. Huwag kang mag-alala, Saint Lord. Gagawin namin ang aming makakaya upang mahanap si Miss Yuri, ang Pegasus Paladin, at pagkatapos ay umalis siya kasama ang iba pang mga paladin. Nagsimula na ring pumunta si Daryl sa Golden Lion Principality. Makalipas ang kalahating oras, sa wakas ay nakarating na rin siya sa hangganan at nagpasya na magpahinga sa isang kagubatan dahil gabi na. Gayunpaman, pagpasok pa lang niya sa kagubatan, narinig niya ang tunog ng labanan na nagmumula sa mas malalim na lugar. Kabanata 3506. Mabilis siyang sumugod at laking gulat niya sa eksenang sumalubong sa kanya. Mayroong 2 grupo sa isang labanan, at ang isa sa mga grupo ay binubuo ng halos 100 lalaki na nakasuot ng itim para silang mabangis. Damang-dama ni Daryl na ang mga men in black ay napakalakas, sila ay hindi bababa sa antas ng Saint Honor. Ang kabilang grupo ay may mga 10 gwardya na nagsisikap na protektahan ang mga kotseng unicorn at ang mga katulong na nakapalibot sa isang nanginginig na magandang babae. Ang mukha ng babae ay tunay na napakarilag, at siya ay nagtataglay ng parehong kaakit-akit na figure. Ang pinagsamang epekto ay ginawa ang kanyang hitsura na kaaya-aya sa mata. Sino pa kaya iyon kundi si Madam Pandora? Siguradong nakasalubong niya ang Men in Blacks habang nasa biyahe kasama ang kanyang pamilya. Gayunpaman, hindi mapigilan ni Daryl ang pagkunot ng noo sa pagkalito. Ano ang ginagawa ni Madam Pandora sa hangganan ng Golden Lion Principality? At anong meron sa entourage? Ang kanyang pagkalito ay hindi walang batayan bakit ang nag-iisang babae sa buong Golden Principality na magtamasa ng titulo ng isang marquis ay napupunta sa isang pinabayaan ng Diyos na lugar sa likuran ng ganoon. Kaya naman, naisip niyang mas mabuting magtago at magmasid sa malayo. Ang mga gwardya ay tila napaatras sa sulok ng Men in Black. Ang Kat-Anji tanging mukha ni Madam Pandora ay nagsimulang mapuno ng takot, galit, at gulat. Biglang tumawa ng malakas ang pinuno ng Men in Black at sinabing, Madam Pandora, ipinapayo ko sa iyo na sumuko na. Ang iyong mga tauhan ay hindi katugma ng lakas ng sa akin. Ang pinuno ay si Harper Ilan, at siya ay isang mababang ranggo na Saint Emperor. Kinagat ni Madam Pandora ang kanyang mga labi at hiniling sa kanyang mga tauhan na tumalikod. Agad na bumaril ang mga tanod mula sa kinaroroonan nila at pinalibutan si Madam Pandora. Tumango si Harper, natutuwa sa kanyang pakikipagtulungan. Isinasabuhay mo ang iyong pangalan, Madam Pandora. Pagkatapos, sinenyasan niya ang kanyang mga tauhan na huminto. Hindi nasisiyahan si Madam Pandora sa kanyang pagtrato ngunit pinilit ang sarili na manatiling walang ekspresyon. Sino ka, at bakit mo hinaharangan ang daraanan ko? Humalaklak si Harper at sinabing, Don't worry, Madam. Hindi ka namin sasaktan hanggat may ibibigay ka sa iyo. Anong gusto mo? Walang pag-aalinlangang tanong ni Madam Pandora. Muling tumawa si Harper at sinabing, ang ikalawang kalahati ng banal na Jade Scripture. Sa pagbanggit ng banal na Jade Scripture, nawalan ng gana si Madam Pandora, at nakaramdam ng pagkagulat si Daryl habang nakatitig siya ng diretsyo kay Madam Pandora. Siya ba ang kumuha ng Holy Jade Scripture mula sa 1000 Variations box? Kabanata 3507. Si Madam Pandora ay maaaring lihim na kinuha ang banal na jade na kasulatan sa labas ng kahon dahil siya ay may isang kilalang katayuan, ay lubos na pinagkakatiwalaan ng Reyna, na nangangahulugang malaya siyang makapasok at makalabas sa palasyo. Nagpasya si Daryl na patuloy na obserbahan si Madam Pandora upang makita kung paano niya sasagutin si Harper. Ikaw, anong Holy Jade Scripture? Hindi ko nga alam ang sinasabi mo. Sabi ni Madam Pandora, kahit mukhang seryoso siya, hindi may kakaila ang kawalan ng katiyakan sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang ikalawang kalahati ng Holy Jade Scripture sa 1000 Variations box. Noong gabi bago pumunta ang Reyna sa Pearl City, at nang kumpiskahin ni Daryl ang lahat.
Nang pag-aari ni Marshall, sinamantala ni Madam Pandora ang pagkakataon na pumuslit sa silid ni Daryl upang nakawin ang ikalawang kalahati ng banal na kasulatan ng Jade. Totoo na ang Reyna lang ang tanging taong nakakaalam kung paano buksan ang Thousand Variations box, ngunit nakita ni Madam Pandora na binuksan niya ito ng maraming beses kaya niya ito nakapikit. Matapos makuha ang kanyang mga kamay sa ikalawang bahagi ng banal na Jade Scripture, mabilis itong inihatid ni Madam Pandora palabas ng kabiserang lungsod at tumakas kasama ang kanyang pamilya. Pagkatapos ng lahat, alam niya kung ano ang darating para sa kanya kapag nalaman ng isang tao na ninakaw niya ang regalo para sa Diyosa ng Liwanag. Gayunpaman, hindi sumagi sa isip niya na haharangan siya ng isang grupo ng mga lalaking nakaitim nang tatawid na siya sa hangganan. Malamig na tumawa si Harper nang marinig ang sagot nito. Umiling siya at sinabing, "Hindi ako niloloko ng gawa mo. Hindi kita tatambangan dito kung hindi ako 100% sigurado na mayroon ka." Bagamat ginawa ni Harper na parang siya ay isang bandido, isa talaga siyang especially iyan na nagtatrabaho para sa Crescent Moon Principality. Siya ay ipinadala sa Golden Lion Principality upang tumuklas ng confidential na impormasyon. Si Harper ay nagtatrabaho ng palihim sa Golden Lion Principality sa loob ng 3 taon at, sa 3 taon na iyon, ay nagtanim ng maraming nunal sa loob ng mga maharlika at marangal na pamilya. Sa makatuwid, hindi siya nagtagal upang matanggap ang intel na ninakaw ni Madam Pandora ang regalo ng Reyna para sa Diyosa ng Liwanag. Nagsisimula ng magpanik si Madam Pandora, tanging ang mga pinakamalapit sa kanya ang nakakaalam na kinuha niya ang Holy Jade Scripture. Paano nalaman ni Harper ang tungkol dito? Maliban na lang kung pinagtaksilan siya ng isa sa pinakamalapit niyang aide. Napatingin siya kay Harper at umiling. "Wala akong pakialam kung maniwala ka sa akin o hindi, pero wala sa akin ang hinahanap mo." Nagdilim ang mukha ni Harper. "Very well, parang kailangan kong pilitin, yun sa'yo," malamig niyang sabi. Pagkatapos, sumigaw siya, "Mga kapatid, iligtas si Madam Pandora at patayin ang iba sa kanila." Agad, ang Men in Blacks ay nag-activate ng kanilang Saint Energy at nagmamadaling pumunta kay Madam Pandora. "Mga bandido sa bundok, pagbabayaran mo ang kawalang hiyaan." "Mu!" Galit na sigaw ni Madam Pandora. Sumigaw ang mga bantay sa paligid niya, protektahan si Madam Pandora. Huwag hayaang may lumapit sa kanya. Patayin silang lahat. Sinugod nila ang mga papasok na Men in Blacks. Gayunpaman, hindi sila tugma para sa Men in Blacks, at sa lalong madaling panahon, bawat isa sa kanila ay nahulog sa isang pool ng dugo, na bahira ng hangin sa paligid nila ng amoy ng kamatayan. Napakagatlabi si Madam Pandora hanggang sa damyugo ito. Kabanata 3508. Natutuwa si Harper sa pagmumukha ni Madam Pandora. Humagalpak siya ng tawa at sinabing, "Madam, ibigay mo lang ang banal na Jade na kasulatan kung gusto mong maligtas ang iyong mga tauhan." Patuloy na kagat-kagat ang labi ni Madam Pandora nang lumaki ang gulat sa loob niya. Walang paraan na ibibigay niya ang pinakahuling kayamanan ng Templo ng Liwanag, ngunit paano ang kanyang mga tauhan? Nang nahihirapan si Madam Pandora sa gagawin, may narinig silang malamig na boses na nagmumula sa dikalayuan. "Tumigil ka!" Sigaw ni Daryl habang papalabas sa pinagtataguan niya. Nakangiti siya na para bang isang laro sa kanya ang lahat ng iyon. Kahit na sana ay hindi na niya kailangang ibunyag ang kanyang sarili, hindi niya kayang makita si Madam Pandora na binubuli ng ganoon. Pagkatapos ng lahat, gumugol sila ng isang kamangha-manghang gabi na magkasama. Bukod pa rito, mayroon ding usapin tungkol sa nawawalang ikalawang kalahati ng banal na kasulatang Jade. Ibinaling ni Harper at ng iba pa ang kanilang mga mata sa bagong dating. "Darren?" tanong ni Madam Pandora na may gulat at saya sa mukha. Sigurado siyang naligtas siya dahil nandoon si Darren. Tumango si Daryl sa kanya, ang kanyang sariling paraan upang sabihin sa kanya na wala siyang dapat ikabahala. Malamig na sabi ni Harper habang nakatitig sa kanya. "Darren, ikaw ba ang sikat na Darren, ang paborito ng Reyna?" Dahil doon, naging masama ang mukha ni Harper. "Narinig kong marunong kang makipag-usap sa mga hayop gamit ang beast language at napakahusay mong pasayahin ang Reyna. Gayunpaman, kahit ano pa ang katayuan mo, sa labas ng capital city mo lang ako sasagutin. Kaya, bakit hindi ka nalang lumuhad sa lupa at manatili dyan? Kung hindi, huwag mo akong sisihin kung bakit kita sinaktan."
Sa mga mata ni Harper, si Daryl ay isang taong may antas ng karangalan ng santo, kaya hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Tumingin sa kanya si Daryl at sinabing, "Bahala ka." Sa sinuman, maaaring magdulot ng pananakot si Harper sa kanila, ngunit nakita siya ni Daryl bilang isang langgan. Gusto niyang matapos iyon sa lalong madaling panahon upang matanong niya si Madam Pandora tungkol sa banal na jade na kasulatan. Agad na namula ang mukha ni Harper. Sa galit, "Tang asterisk na mo, gusto mo yatang mamatay eh. Ang lakas ng loob mong nasa mababang katayuan na manlalaban na sumagot akin ng ganyan." Galit din na sinisigawan siya ng ibang mga kalalakihan na nakaitim. Tao, baliw yata ang lalaking iyon. Hindi niya dapat alam ang kahulugan ng kamatayan. Sa tingin ba niya ay nasa kabisera pa rin siya? Hindi nais ni Harper na mag-aksaya ng isa pang hininga sa kanya, kaya't pinitik niya ang kanyang palso at sinabing, "Patayin siya." Kaagad, ang mga kalalakihan na nakaitim ay umungal, na-activate ang kanilang Saint Energy, at sumugod kay Daryl. Ang lakas ng kanilang kapangyarihan ay naging sanhi ng pagbaluktot ng espasyo sa kanilang paligid. Hindi napigilan ni Daryl ang mapangiti. Panay ang pagkakatayo niya at marahas na itinaas ang dalawang kamay, na nagpalabas ng mapang-ipang aura. Bago pa malaman ng Men in Blacks ang nangyayari, napapalibutan na sila ng mapang-ipang enerhiya. Nagsisigaw sila habang pinalipad sila pabalik, at bumulwak ang dugo sa kanilang mga bibig nang tumama sila sa lupa. Nag-blackout sila sa isang iglap. Naubos ang lahat ng kulay mula kay Harper's at sa iba pang mukha ng mga lalaki. Paano siya naging napakalakas? Upang maging mas tumpak, paano magkakaroon ng ganoon kalakas na kapangyarihan ng isang santo honor na manlalaban? Wala pa rin silang ideya na ang tunay na kapangyarihan ni Daryl ay mas malakas kaysa doon. Kabanata 3509. Habang nakatingin siya sa paglabas ng mga resulta, si Madam Pandora ay naging parehong nabalisa at nasa sabik. Walang duda na sobrang pinahahalagahan siya ng reyna. Mukha siyang cool kapag nakikipag-away. Namula ang mukha niya nang maisip niya ang gabi nila ni Daryl. "Tang asterisk na, papatawarin sana kita, pero ngayon mukhang iniwan mo ako na walang choice kundi patayin ka." Sabi ni Harper habang nakatitig kay Daryl. Sa sandaling sinabi niya iyon, na-activate niya ang kanyang Saint Energy at bumaril kay Daryl na parang bulalakaw. Ngumiti si Daryl at sinabing, "Patayin mo ako. Naniniwala akong sobra kang mahina para gawin iyon." Nabaluktot sa galit ang mukha ni Harper nang akmang sasampalin siya nito. Sumigaw siya, "Itigil na ang puro. Saturday at gawin mo na lang." Agad niyang binato si Daryl ng suntok na puno ng kidlat, pero hinarang ito ng kamao ng isa. Ang lakas ng impact ng mga ito ay sumabog na may dumagundong na tunog, at pagkatapos nito, narinig ang tunog ng pagkabali ng buto. Agad na namutla ang mukha ni Harper, at pinalipad siya ng 100 metro o higit pa. Bawat buto sa kanyang kanang braso ay nabasag, at may dugo sa lahat ng dako. Kinagat ni Harper ang kanyang mga ngipin, at kahit na hindi siya sumisigaw, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa sakit habang tinititigan niya si Daryl na may puot at takot sa kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala na nabali ni Daryl, isang santo honor, ang kanyang braso. "Patayin mo siya, patayin mo na siya," sigaw ni Harper sa mga tauhan niya habang nakahawak sa kanang braso niya. Ang iba pang Men in Black ay sumugod kay Daryl, na malamig lamang na tumawa habang naghahatid ng panibagong pag-atake. Sa loob ng 2 paghinga, pinalo ni Daryl ang mga lalaking iyon sa lupa. Bawat isa sa kanila ay nawala ng lakas sa pakikipaglaban. Mahigpit ang pagkakahawak ni Madam Pandora sa kanyang mga kamay habang nakatingin kay Daryl na may mga bituin sa kanyang mga mata. Napuno siya ng paghanga sa kanya. Gayunpaman, pinandilatan ni Harper si Daryl gamit ang kanyang mga mata na puno ng puot. "Dapat kang mamatay ngayon," sigaw ni Harper habang ina-activate ang Saint Energy sa kanyang katawan, handang labanan si Daryl hanggang kamatayan. Gayunpaman, mas mabilis si Daryl kaysa sa kanya. Lumitaw na siya sa harapan niya, at sa bilis ng kidlat, pinindot na niya ang ilan sa kanyang mga acupoints para hindi siya makagalaw. Anong nangyari? Natakot at nagalit si Harper nang matuklasan niyang hindi na niya makontrol ang kanyang katawan. Hindi pa niya narinig ang tungkol sa mga pamamaraan ng acupoint ng Nine Mainland.
Ang paghangang nararamdaman ni Madam Pandora para kay Daryl ay patuloy na nadagdagan nang makita niyang nanigas at hindi nakagalaw si Harper. Paano niya nagawa ito? Siya ay nagtaka. Iyan na ang huli sa kanila. Ligtas ka na ngayon, Madam Pandora, nakangiting sabi ni Daryl pagkatapos makahinga ng maluwag. Tumango si Madam Pandora at nagtanong, Darren, ano ang ginawa mo para manigas siya? Ito ay isang kakaibang kasanayan ko, pinindot ko ang kanyang acupoint. Nakangiting sabi ni Daryl, kumunat ang noo ni Madam Pandora at nagsimulang maalala na ginawa rin ni Daryl ang parehong bagay sa kanya noong nakamamatay na gabi. Kabanata 3510. Namumula na naman ang mukha niya sa tuwing naiisip niya ang gabing iyon. Inayos niya ang kanyang sarili bago tanungin si Daryl, madali bang matutunan ang teknik na yan? Pwede mo ba akong turuan? Nakangiti man siya nang tanungin niya si Daryl na nagpapaganda ng totoo, hindi may tatago sa mga mata niya ang pagiging tuso. Natuwa siya nang lumitaw si Daryl upang iligtas siya, ngunit nagsimula siyang mabalisa ng maayos na ang mga bagay-bagay. Ano ang gagawin sa kanya ng Reyna kung sinabi ni Daryl sa kanya na ninakaw niya ang ikalawang kalahati ng Holy Jade Scripture? Gayunpaman, siya ay maganda at matalino at nagpasya na gambolain si Daryl sa pagkukunwari na gusto niyang matutunan kung paano pindutin ang acupoint ng isang tao. At, saka, sigurado siyang magiging kapaki-pakinabang ito balang araw. Well, napakamot ng ulo si Daryl. Hindi ganoon kadaling matuto. Pagkatapos, ipinaliwanag niya sa kanya ang pangunahing teorya ng acupoint sa katawan ng tao. Hindi nagtagal si Madam Pandora upang maunawaan ang pangunawa. Ngumiti siya at sinabing, mukhang kawili-wili ang lahat. Napakagaling mo, Daryl. Paano mo nalaman ang napakaraming bagay? Gayunpaman, hindi nabawasan ang kanyang pagkabalisa. Sinusubukan pa rin niyang malaman kung paano paalisin si Daryl bago niya ilabas ang paksa ng Holy Jade Scripture. Hindi maiwasan ni Daryl ang mapangiti at humanga sa kanyang kagandahan. Sigurado siyang walang lalaking makakalaban sa kanyang alindog. Biglang napunta ang mga mata niya kay Harper na nakahandusay sa lupa at agad niyang hinaplos ang noo niya. Paano niya nakalimutang tanungin si Harper? Mabilis siyang naglakad papunta sa kanya at nagtanong, sino ang nagpadala sa iyo para pigilan si Madam Pandora? Sa pagkakataong iyon, muling kinagat ni Madam Pandora ang kanyang labi sa gulat. Paano kung sabihin ng lalaking iyon kay Darren ang tungkol sa Holy Jade Scripture? Natawa lang si Harper sa tanong ni Daryl at agad na kinagat ang dila nito na mabisang pinatay ang sarili. Bilang isang especially iya, siya ay sinanay na mamatay anumang oras. Kung tutusin, marami siyang hawak na impormasyon sa utak niya, at alam niyang hindi siya makakatakas kay Daryl. Kaya, nagpasya siyang wakasan ang kanyang sariling buhay. Napagtanto ni Daryl na may mali at gusto siyang pigilan, ngunit huli na siya. Galit at gulat lang ang natitig niya sa bangkay ni Harper. Parang hindi ordinaryong bandido ang mga lalaking iyon. Nakahinga ng maluwag si Madam Pandora at itinuring ang kanyang sarili na maswerte na ang lalaking iyon ay hindi nagpahayag ng anuman tungkol sa banal na Jade Scripture. Sa sandaling iyon, bumalik sa katinoan si Daryl at nakatingin sa kanya habang nagtanong, Madam, bakit hiniling sa iyo ng lalaking iyon na ibigay ang ikalawang kalahati ng Holy Jade Scripture? Natigilan siya sa tanong nito. Mabilis siyang nagkunwaring nalilito at patuloy na umiling. Nagsasalita siya ng kalokohan. Ni hindi ko nga alam kung ano ang Holy Jade Scripture. Darren, sana hindi ka maniwala sa salita ng bandido sa akin. Maraming salamat po, mga kamaster. Paki-subscribe, and hit the notification bell para sa susunod nating kabanata.